Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers hindi nakalusot sa PLDT at nabokya pa nga sila. Kahit isang set ay hindi nagkaroon ang Creamline Cool Smashers. CCS, todo ngayon ang pambabash ng kanilang mga kritiko. Dahil sa pagkatalo ng Creamline, marami talagang kaliwat kanan na pambabash ang ginagawa nila, lalo na sa Philippine Volleyball na kung saan pinangungunahan nga to nila Marilyn Arthur at ni Rex Aguilar. Grabe talaga ang mga bashers ng CCS. Gayunpaman, pag-uusapan muna natin kung bakit natalo ang Creamline Cool Smashers. Loaded sa lakas sila dahil all-star nga sila, magkakasama na silang matagal at marami na nga silang mga players na MVP at napatunayan, pero hindi nga sila pinalusot ng PLDT. Anong nangyari ngayon sa CCS? Well, hihimayin natin ang kanilang mga naging laban. Sino-sino ba ang mga nagkulang na mga players pagdating sa Creamline Cool Smashers at bakit ang malakas na team ay mabilisan ngang napatiklop ng PLDT. Sobrang lungkot ngayon ng mga fans ng Creamline Cool Smashers dahil natalo nga sila ng PLDT. Gayunpaman, alam natin na dadaan talaga sa matinding pagsubok pa ang Creamline Cool Smashers. Malalakas na team pa ang kanilang mga makakalaban sa mga susunod na araw. Well, pag-uusapan muna natin kung bakit napatumba ng mabilisan ang CCS at tatambakan pa nga sila sa second set. Sino ba talaga dito ang players na hindi masyado gumana? Siyempre, lahat naman ng bagay kapag natalo ay meron at merong dahilan. Baka mamaya sasabihin na naman ng mga bashers dyan, ang dami nating rason sapagkat natalo ang Creamline Cool Smashers. Well, gayon naman talaga mga ka-esports. Babawi at babawi ang CCS. Pero silipin natin kung sino ba talaga ang nagkulang, coach ba or ang mga players. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. PVL 2026, sa simula pa lamang ng bakbakan ng PLDT kontra sa Creamline Cool Smashers, umiinit na. Mga bashers talagang masayang masaya sa kasalukuyan dahil talunan nga ang Creamline Cool Smashers. Gayunpaman, talunan man ang Creamline pero huwag silang pakakasiguro dahil malayo pa ang game na to, mahaba ang conference na to. Tsak tayo na makakabawi ang CCS, pero puntahan muna natin ang kanilang nakaraan na laban kontra sa PLDT. Gia de Guzman, isa sa mga pinakamagaling natin na superstar na setter. Masasabi nga natin na isa siya sa mga pinakakilalang setter sa ating bansa dahil nagkaroon na nga siya ng appearance sa iba't ibang bansa kung saan nga marami na rin siyang mga nakalaban. Pero kita natin ng laban nga kahapon ay hindi masyado gumana ang kanyang mga set. Paano natin ito nasabi? Well, pagpapatuloy na natin ang ating pag-uusapan tungkol kay G Amazing kung bakit hindi nga maganda ang kanyang mga set. Hindi niya nga napagana ang kanyang mga middle blocker, middle attacker. Medyo talaga wala pang connection ang kanyang mga spikers. Kita naman kasing natin na kahit sabihin natin na magaling si Gia, pero bakit 2 puntos lamang ang nagkaroon si Pangs Panaga? So, ibig sabihin, hindi niya masyado nabigyan ng bola ang kanyang mga middle blocker, middle attacker. Gaya nga ni Pangs Panaga, noong si Negrito, ang setter ay nagkakaroon pa nga to ng double digits at minsan ay nagiging player of the game pa nga siya. Pero nang laban nga kahapon, 2 puntos lamang ang pinuntos ni Pangs Panaga. Well, hindi to si Pangs Panaga. Magaling kasi yan si Pangs Panaga at kita natin na palaban ito pagdating sa loob ng court. Baka wala pa talaga silang chemistry ni G Amazing dahil kababalik pa lang nito sa Creamline. At hindi lang siya mga ka-sports, maging ang ating beautiful Michelle Gumabaw ay nagkaroon lamang ng 3 puntos. Well, maiintindihan natin itong si Michelle Gumabaw dahil nasa bench naman siya. Bangko siya, pinasok lang siya ni Coach Sharon Meneses, buti nga nagkaroon pa siya ng 3 puntos. Gayunpaman, palaban sana yun si Michelle Gumabaw. Grabe nga ang error ngayon ni Tots Carlos, sana ibinabad nila si Michelle Gumabaw dahil tsak tayo na makakatulong talaga itong si Gumabaw dahil magaling yan. Maging ang ating Queen Darna Gemma Galanza ay hindi rin umariba kahapon. Nagkaroon lamang si
Gemma Galanza ng 4 na puntos na siya naman kinagulat ng kanyang mga fans at inilabas pa nga ito at pinalitan ni Valdez. Grabe talaga ang reshuffle rin ni Coach Sharon Meneses pero hindi pa rin nila nakuha ang tamang timpla at hindi sila umubra sa PLDT. Maging si Gemma Galanza ay 4 points lamang ito. At syempre magaling yan si Gemma at tayo na sabi niya nga nagkulang lang siya. Bea de Leon nagkaroon naman ng 5 puntos. Well, si BDL ay kilala natin na palaban pagdating sa loob ng court. Ang iba dyan ay ang kanyang blocking pero hindi natin maitatanggi na marami rin naging error ang Creamline Cool Smashers at si BDL na nagkaroon ng 5 puntos ay nasa pang 3 pwesto or 4 na pwesto nga sila bilang top scorer. Napakababa niyan mga ka-sports natin dyan. Biruin mo, 5 points lamang itong si Alyssa Valdez rin. Kumbaga, si BDL at Valdez ay tie nga sila na 5 puntos. Number 3 scorer yan at wala pa nga sa kanilang nagkaroon ng double digits sa mga superstar natin. Maliban na nga kay Tots Carlos at kay MB Pons na nagkaroon ng double digits. Well, si Alyssa Valdez magaling yan. Siguro nag-a-adjust pa lamang sila. Alam naman natin si Valdez na medyo nagkakaedad na rin pero mautak pa rin yan. Titingnan natin sa mga susunod na game kung hahataw na ang ating nag-iisang phenom superstar Alyssa Valdez. Alam ko kasi simula pa lang naman ang laban, medyo nag-a-adjust pa lang sila dahil sa pagpasok nga ni Gia Amazing. Tots Carlos, 11 points nga. Number 2 top scorer siya pagdating sa Creamline Cool Smashers. Isa nga siya sa mga humataw rin pero hindi natin maitatanggi na sobrang napakaraming ang ipinuntos ni Tots Carlos sa kalaban. Ibinigay niya ang puntos dahil madalas nga nagkakaroon siya ng error. Nagkasunod-sunod nga ang kanyang error kung kaya nanalo ang PLDT. Isa rin si Tots Carlos sa binansagan ngayon na reyna daw or hari ng mga error. Grabe talaga mga bashers. Well, magaling yan si Tots Carlos. Abangan na lang natin ang kanyang pagbawi sa next game. Ganun naman talaga, kinakailangan may manalo at kinakailangan merong matalo. At ang Creamline nga ang natalo pero naniniwala ako na kayang-kaya pa rin ni Bernadette Pons madala ang kanyang team. Number 1, top scorer nga itong si Bernadette Pons pagdating dito sa Creamline. Yung paman, napakababa ng ipinuntos rin ni Bernadette Pons at hindi tayo talaga sanay na ganito ang kanyang naipupuntos. Hindi talaga sila nakapalag kay Savannah Davison. Parang ang naging laban, All Creamline All-Star versus Savannah Davison. Well, gayong pa man, tanggapin na natin na talo talaga ang Creamline Cool Smashers at kitang-kita naman natin na nagpursige rin naman ang kupunan nila Mika Reyes kung kaya nanalo nga sila. Malakas talaga si Sabi Davison, bata pa at Phil-Am. Gayong pa man, kinakailangan na magdoble effort ang Creamline Cool Smashers sa mga susunod na laban kung gusto nilang magkaroon nga ng panalo. Matatandaan nga natin na wala silang title na naiuwi ng last conference. Kinakailangan nilang bumawi ngayong PVL 2026. Good luck na lang sa Creamline sa mga susunod na laban. Thank you so much. God bless.